'Di ba? So, but I want to ano no, and the vice president is out of the country right now. So Mhm. in other words, ganyan siya ka-competent, highly competent siya na kahit wala siya, yung opisina niya umaandar, alam nila kung anong gagawin kahit na nakakapiranggot yung budget nila. 'Di Yeah, ba? I So, agree. ganyan yung gusto ng Pilipino sa public servant, no? Wag na yung mga drama ninyo na puro kayo, tong Marcos na to, puro drama, araw-araw na ginawa ng Diyos, tapos walang silbi. Pero yesterday, si VP, meron siyang feeding program. Meron siyang yung libreng Yung pamasahe. Laki-laki, transportation. no? Laki-laking bagay na nakikita ko yung mga pumipila at pumapasok sa bus nung Ayan, ma'am. Oh. president, yeah. Ano, talagang Makikita niya. kita mo pagod na sila galing sa trabaho, 'di ba? No, alam mo kung bakit? Kasi yung mga nasa Malacanang, mga elitista 'yan, na wala silang pakialam, wala sa radar nila. Wala sa radar nila ang mga mahihirap, no? So, nagiging nandyan lang sa radar kapag ka-elections. Kailangan bigyan natin ng Exactly. ayuda, kailangan may song and dance tayo sa kanila at mag-speech katulad sinasabi ni Martin, pero pagkatapos ng elections, pack up na ang ayuda, etc. 'Di ba? So wala talaga silang pakialam at saka walang kakayanan. Hindi nila alam yung alam ng Vice President. Hindi nila alam yung alam ng President Rodrigo Roa Duterte. Actually, yun yung pinaka-shocking kasi galing sa gobyerno. At nagsilbi ako kay PRRD. Alam ko kung paano umandar ang gobyerno. Tuloy, nakikita ko, very apparent, wala silang alam. Ang alam lang nila talaga, yung alam nila, yung pinaggagawa nila all these years, magnakaw, patagalin ang sarili sa poder. Tingnan mo si Martin Romualdez. Di ba? Wala siya talagang alam. Ano itsura ng Tacloban? Di ba? Meron ba Ah, siya nagawa? Wala siya nagawa. Puro nakaw ang ginawa. Because bitin pa siya kasi district congressman lang siya. So, kailangan tatlo silang pamilya. tatlo. Napakagana. Bali, apat lahat, ma'am. Siya plus tatlo. Apat lahat ng hawak niya. Siya plus tatlo sa kanyang tingog ng Correct, magnanakaw correct. party list. So, Yeah. apat lahat. So, each one of them, ma'am, lalo na si Martin, no? Dahil Speaker of the House siya, hindi bababa po yan sa 100 billion pesos ang kanyang access fund para gamitin niya. Siya lang. Ang tatlo pa. Yung pati ang asawa niya nandun, no? Mantakin yung mga kababayan. Number 6, ha? Nominee. Kunwari, hindi sila interesado. Pagka panalo nila ng tatlo seat, pinaresign ang seat number 3, 4, and 5. Kiyat ang kanyang asawa. So, Congresswoman ulit si Yeda. Mga kababayan, apat sila. Itong binabanggit namin ni Ma'am Lorena, noong eleksyon mula January 2025 hanggang May 2025, 5 buwan, gumastos po sila Martin Romualdez ng hindi bababa sa 300 billion pesos. Hindi po ito galing sa sa bulsa niya. Galing po ito, ma'am, sa ayuda here, ayuda there, na pamimili ng boto. Pamimili ng boto talaga, including ang 90 billion na mga projects at ayuda na ibinigay sa mga walang kaluluwa at walang dangal na mga pumirma na magpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ngayon nagkaroon ng pagbaha. Nasaan ang ayuda? Walang naubos. Ubos na ang pundo, nandyan na ang kalamidad, and we are expecting more calamities to come. Walang pundo ang gobyerno para sa totoong kalamidad na mag-ayuda. Pero sa ayuda para pamili ng boto, nakawin at i-convert to cash na mga aliporis nila, ubos na bago mag-eleksyon. 300 billion, mga kababayan. Wala tayong pang-ayuda, walang pagkain, walang... Kaya siguro nagtatanong si Ma'am Lorraine, nasaan na ang NDRRMC? Walang pundo, Ma'am Lorraine. Wala siyang kapasidad na mag-deliver ng immediate relief and operations, even ang DSWD, sapagkat nakakonsentra ang pundong bilyon-bilyon kay Martin Romualdez na pinayagan ni Marcos. Tarantado talaga ang uri ng sistemang ito. And we're talking about July. Ang habagat ay until October pa, Ma'am Lorraine. 4 na buwan pa po ang ating ini-expect na tag-ulan, tagbaha at mga kalamidad na papasok. Ang intensity of habagat and typhoon na ng mga panahon ay papasok pa lang, but the government does not have any more fund for ayuda, real ayuda sa kalamidad, Ma'am Lorraine. Nakaka-speechless, no? Grabe. Nakaka-speechless. So,
ang dapat nating gawin, no, maalagaan natin yung isa't isa. Na if you can have, at kaya-kaya naman ninyo, kahit mag-feeding program kayo, Mm. kasi marami nagugutom ngayon, no? Tapos kung may extra clothes kayo, bigay nyo. Ganun na Yes. magbayanihan tayo kasi we're all alone. Wala tayong aasahan. Even the army trucks, wala na, hindi na natin Sana. diba? So, totoo yung sinabi ni Eric, no, na dati andyan na sila kaagad, no, na mobilize sila. Kaya lang kasi that leadership is gone. The leadership where you're so clear about what's expected of you. Kasi nga as PRRD, napakaliwanag niyan. Kung meron siyang talagang utos, maliwanag na maliwanag siya, pero hindi kanya i-overburden. Parang binigyan kanya ng tiwala, pero ito lang yung susundan mo. Huwag kang magnakaw sa Pilipino at saka magsilbi tayo. Ganon, tapos go na. So, in the face of all of this, no, there will be a lot of challenges that we will still face, no, as a nation. And ang gusto ko sana matuto tayo kasi sobra naman tayong talo kung wala naman tayong makuha dito, 'di ba? Sa napakabuisit na experience na ito. So ang napakaganda dito, matuto tayo magkaisa kasi yun ang kulang sa Pilipino. Nakita mo niyo yung mga vloggers paano mag-away, 'di ba? Nakakairit ng ulo, 'di ba? Wala man lang awareness, 'di ba? Wala man lang awareness kahit na konti, no? Kahit konti wala 'di ba? Isasama pa ako. Che, 'di ba? So anyway, magkaisa tayo, no? Kahit with the vloggers, wag kayong kumampi-kampi dahil lahat naman yan may mga sariling whatever issues sa buhay. Pero iisa sila kay PRRD at saka sa Vice President. You cannot question that, no? So, wag na kayong makisali dyan sa mga away. Kasi nga, we are in very challenging times talaga. Ganyan yung mga leaders, walang pake. Mga ganid, mga bobo, no? Mga walang mga kaluluwa. 'Di ba? So, ayun na lang talaga. Pero maganda 'yun kasi maganda yung we can really count on each other. Maganda 'yun para sa isang bansa kasi nakikita ko 'yun dito sa Japan. Alam mo ba sa Japan dito, nung nagkaroon ng giant tsunami, may isang bata, parang 8 years old, nawala na yung buong pamilya niya. Siya na lang natira, namatay na. Pero alam niya napipila siya. Alam niya kukuha siya ng pagkain niya. Tapos ang kinukuha niyang pagkain, yung sakto lang sa kanya. So ganung, you want to be that kind of a nation, di ba? And that thing, hindi binibigay ng libre yon, yung ganyang klaseng disiplina, ganyang klaseng konsiderasyon sa kababayan, ganyang pagmamahal sa kababayan. Tinututo yon at ngayon tinuturuan tayo, binibigyan tayo ng opportunity. So matuto tayo kasi ang Pilipino dahil sa CPP, sanay tayo na watak-watak at away ng away. O ganon. Okay. And remember, Ma'am Lorena, that was exactly one of the side messages na binanggit kahapon ni former National Security Advisor and Defense Secretary Norberto Gonzales. Let the people in the cities, in the municipalities, do their sharing of collective na mga pagtutulungan dahil absent ang gobyerno. The government is the problem itself. So the people need to rise up to the occasion. Yung binanggit mo, ma'am, yung kultura at tradisyon, kasaysayan ng bayanihan, pagkakaisa, pagtutulungan, upang ipahiya ang gobyernong ito na walang hiya sapagkat ang taong bayan na mismo ang nagkikipagtulungan para sa kanyang sarili. And that will make a statement against Marcos that you have to leave office. The people do not need you anymore because the people are naghahanap ng tamang pamumuno at hindi mo kayang ibigay yan. The best option for you is to go out of office, mga kababayan. Yan po ang binabanggit ng aming pananaw dito na mahalaga po dito ang pagpukaw sa mamamayan, pagkuha ng aral, and then iangat ang kanilang kamalayan at bigkisin ang kanilang solidarity of will to fight and to stand up for what is correct and what is good for the community and for the nation as a people. And of course, hindi pwede na hindi tayo magsalita na palitan at baguhin ang sistema ng gobyerno o ang pamumuno ng gobyerno. But alongside that, people need also to help each other. Doon po magsisimula ang pagkakaisa na yan. I agree to that point, Ma'am Lorraine. Tsaka yung si Marcos kasi, no, hindi naman bibitaw yan, Eric. Kahit na ano sabihin mo, hindi yan bibitaw, no? Pero,
'Di ba si Tambalos, si Lisa Marcos, epal yan eh. Sama siya ng Mhm. sama. First time siya hindi sumama sa US, 'di ba? Mhm. At kasi nga pabigat na siya. Mabigat. Embarrassment. She's an embarrassment. Itong mga taong walang kapasidad mahiya, biglang nahiya, 'di ba? Yes. Kasi nga nakakaamoy sila kung sino yung mas powerful sa kanila, dun sila nagkakaroon ng respeto, 'di ba? Mhm. So, wala silang respeto sa atin kasi mga bobo nga eh. Hindi nila Mhm. alam na ang kapangyarihan nila ay galing sa Pilipino. Therefore, Mhm. yung punto ko dito, mas lalo natin silang hiyain sa Amerika. Punta kayo sa Twitter ni Trump at Mhm. talagang hubaran niyo siya doon kasi nga wala silang takot sa atin, no? Pero nahihiya sila kay Trump. Ang dami kaya natin, 'di ba? Yeah. Million. Tutuklayin natin si Trump para tanggalin na 'yan kasi tao 'yan ng Amerika eh. Tuta ng Amerika 'yan si Marcos. Mhm. Pero katulad nung sinabi ni Eric, gusto ko yung sinabi mo, Eric. Yung sinabi mo, Mhm. nagpabigat na rin ito si Marcos kasi drug addict. Gusto ko, Mhm. o naman US talaga, Trump, yan ang inano mo, yan ang Correct. bata mo, drug addict. Hanap ka na ibang bata mo, di ba? Wag yan. Tama. Galing mo na yan kasi kinasusuklaman na siya ng Pilipino. Pabigat na yan sa inyo, di ba? Mangyayari talaga yan.